Sa walang kwentang mundong to, naging basura ang buhay niya. Yung nga mahihina, laging ninanakawan ng yaman at pwesto. Kaya siya namamatay ngayon dahil masyado siyang mahina. Ilang daang taon na ang nakalipas, isang nakakabulag na liwanag ang tumama sa Earth. Nilamon ng sumumpang liwanag na yon ang lahat ng buhay dito. Ang maliit at asul na planeta natin na dating puno ng buhay ay naging isang napakalawak na disyerto. Ang tanging nagawa ng mga natirang tao para makasurvive sa post-apocalyptic world na to ay magtayo ng sarili nilang mga fortress. Umpisahan natin ang kwento sa isang tren. Kung alamin niya, dapat inalam niya na ang lahat. Bakit mga insekto lang ang iniwang buhay? Pero bigla na lang, naibampar ang mukha niya sa pader ng sasakyan na dulas daw yung kamay nung kasama niya. Humingi ng tawad yung loko. Tinanong ang pangalan niya para makapagsorry daw. Ang pangalan niya ay Sion, ang bida natin. Pagkarinig nito, nagsimula siyang asarin. Wala raw ba siyang mga magulang kaya nagalit si Sion habang tuloy pa rin sila sa pagsasalitang kung ano-anong kabobohan tungkol sa kanya. May isang common denominator ang mga lalaking sakaing mining train na to. Wala ni isa sa kanila ang totoong minero. Tapos tatabihan pa siya para lang asarin. Gusto raw niyang maging tropa sila. Tinanong siya kung bakit siya nahuli. Pero alam ni Sion na mga kriminal at pugante ang mga to. Sigurado siya na ganun nga sila. Habang patuloy siyang kinukulit kung bakit siya napunta doon. Dahil ba sa pananakit, panloloko o pagnanakaw. Kung tatanungin siya, may sasabihin sana siya, pero biglang sinuntok ni Sion papalayo yung lalaki. Nagkakamali ang tangang to. Kung gusto niyang malaman, nandito siya dahil sa pagpatay. Balik tayo sa nakaraan. Sa totoo lang, wala naman siyang pinatay na tao. Dahil sa neulang, mga malalakas lang ang tinuturing na tao. Wala namang espesyal. Ano bang masama kung magdagdag ng isa pang basura sa tambakan? May dagang nagnakaw ng gamit niya at napatay niya. Yun lang. Hindi niya napansin na alagang daga pala yon. Bago mamatay yung lalaki, sinabi niyang ang kuya niya ay si Alighieri. Narinig mo, patay na siya, pero pagkarinig sa pangalang yon, alam niya kung tao ang mga malalakas, mangga Diyos naman ang mga awaken. Isang hama na, daga na tulad niya ang bumangga sa isang Diyos. May chismis na hinahanap na siya ni Alighieri at maya-maya pa, kinalatkat na siya sa bus papuntang Minahan. Tapos balik tayo sa realidad nung sinubukan niyang suntukin ang asungot na to. Tinanong siya kung tapos na ba siyang mag-angas. Pero hindi niya alam bakit sumasakit yung ulo niya at bigla na lang siyang inihagis. Sana sinabi niya agad. Nandito rin siya para sa eksaktong dahilan na yon. Tinrato sana niya to parang nakababatang kapatid na pwedeng alagaan, pero lumagpas siya sa linya. Sobrang lumagpas siya sa estupidong linya. Alam niyang pinagtritripan na siya dito. Wala siyang magawa o matakbuhan mula sa lugar na to. Dahil lahat ng dito ay mga awaken. Habang patuloy siyang inaasar, kailangan yata siyang turuan ng kuya niya ng magandang asal. Tuwang-tuwa pa ang lahat sa bugbog na sasalubong sa kanya. Nakatagpo siyang isang awaken sa lugar na to at sa mismong oras na yon, biglang tumalsik sa ere ang sinasakyan nilang tren. Hindi nila alam anong nangyayari. Reklamo niya hindi marunong magmaneho ang piloto na walang kibo, pero hindi niya napansin na nautal na pala siya. Dahil sa sobrang shock, hindi na maintindihan ang mga pinagsasabi niya. Narealize na lang niya na literal na silang kinakain ng buhay. Isang halimaw ang lumitaw sa disyerto at hinihigop na sila papasok. Nakagulo ang lahat para makatakas. Pero nakakulong sila sa loop na yon. Kung titignan ng bida natin ang nakaraan, paulit-ulit na lang ang nangyayari. Nasa neulman siya o kaharap ang isang awaken o kainin man ng sunworm ngayon wala pa ring bago. Bakit ba sa basurang mundong to, naging normal na lifestyle na ang nakawan ka nga taong mas malakas sa'yo? Kaya mamatay siya rito dahil lang sa pagiging mahina niya. Masyadong klise at predictable ang ending. Nakakahikab tuloy isipin. Siyempre, pwede naman siyang mag-ilusyon at mangarap na sana naging mas malakas siya para hindi mamatay ng ganito, pero isa lang yung pantasya na walang kwenta ngayon. Bago siya tuluyang malamon kung saan braso na lang niya ang nakikita. Nakaramdam ang bidang kakaibang pressure sa katawan at nag-awaken siya. Hindi niya alam anong nangyayari.
Kakaiba na ang nararamdaman ng katawan niya. Tapos nakita pa niya ang Statue of Liberty na nakakulong sa lugar na yon. Gulat na gulat siya. Nakita rin niya yung Eiffel Tower at mga naglalakihang building. Nag-flash ang lahat na to sa paningin niya at wala siyang maintindihan. Pero literal na nakikita ng dalawang mata niya ang buong mundo mula sa space. Ginamit niya yung sun projectile skill niya. Nilabas ang power sa dulo ng daliri niya at inatake ang halimaw. Makasurvive kaya siya sa basurang mundong to na naging buhangin na lahat. Pangako niya sa sarili, mabubuhay siya no matter what. Yung malakas na tibok ngang puso niya ngayon, ramdam na ramdam niya. Bawat cell sa katawan niya, nag-vibrate dahil isa tong pag-awaken. Sumugod ulit pabalik sa kanya yung halimaw na kalaban niya kanina. Ready na ang bida natin, gusto niya patong lumapit. Itetest niya sana yung kapangyarihan niya. Pero may biglang sumigaw na humaharang siya kaya tumabi siya at tumalsik papalayo. Hindi niya maintindihan anong nangyayari habang inubo. Sino ba tong lalaking to at kailan pa siya nakalapit dito? At paano niya napatay agad yung kalaban? Tinanong nila si Sion kung bakit sobrang laking halimaw na to. Dahil sa sobrang tangkad bababa ulit sila sa ground floor habang nakabaon ang espada pababa para patayin ang monster. Gulat na gulat si Sion. Natalo niya ang sandworm ng ganun-ganun na lang, pero hindi ganun kadaling hugutin yung espada mula doon. Sobrang astig dahil isa siyang awakened. Habang nakanganga pa siya sa gulat, isang babae ang lumitaw na tinatawag si Jaejon Bion. Siya pala ang leader ng grupo nga awaken na to. Hindi niya alam saan galing yung babae, pero sabi nito as expected daw sa leader nila, bagong record na naman ito sa bilis ng pagpatay. Grabe yung lakas ng babae kahit maliit siya tingnan, pero biglang nanlamig ang braso ni Sion at hindi niya alam ang nangyayari. Kinonfirm ng leader nila na isang sandworm yon. Basic lang naman daw nakalaban at kinausap si Giselle, pero paglingon niya, hawak ng babae ang bida natin. Walang kahirap-hirap na sinakal nga babae si Sion. Ngayon, gusto niyang malaman kung anong rank at anong skill nga bagong asungot na to. Mahuhulaan kaya nila? Pero agad na sinabi nga babae sa leader niya, hindi awaken ang lalaking to. Ayaw maniwala ni Sion sa kalokohang narinig niya. Habang naka-armlock pa rin sa kanya, sinabi nung babae na wala siyang insignia. Wala siyang ideya sa sinasabi nila. Tama ang nakikita mo. Imposibleng walang ganito ang isang awaken. Sumigaw siya, na itigil na ang kalokohan at gumalaw na. Palubok na ang araw kaya, dapat silang magmadali. Tinanong niya sa leader kung anong gagawin sa lalaking ito. Mamamatay siya kapag iniwan pero hindi alam ni Sion ang gagawin. Muntik na kasing maputol ang braso niya. Gusto niyang isakay pa rin siya at dumiretso na sa mina, kaya binuhat siya nung babae na parang papel lang. Nasa sasakyan na sila ngayon. Sinabihan pala siya na huwag umalis ng mag-isa. Hindi nila dapat ipagkailan na palubo na ang araw. Tuloy pa rin ang uwi at ito na ang pinaka-awkward na biyahe ng bida natin. Dito niya na-realize na may power siya na parang kay Gaara. Nilaro-laro niya ang buhangin na kusang gumagalo. Siguradong nagising ang bago niyang hunter ability. Pero bakit walang insignia na lumalabas? Ngayong iniisip niya, iba rin ang kulay nito. Hindi niya sure kung gold ba o orange, pero kasing kulay ito mismo ngang buhangin. Nakadepende sa affinity ng awakened ang glow ng insignia. Blue kapag magic type, tapos red naman kapag combat class. May ibang variants minsan pero sun manipulation ang hawak ng skill na ito. Ngayon lang siya nakarinig ng ganito. Rank F na pinakamababa ang nakalagay sa insignia, pero nararamdaman niya ang walang hanggang potential ng skill na ito. Maghihintay muna siya hanggang makontrol niya itong buo. Itatago niya muna ito para makasurvive. Buong disyerto, kahit buong mundo, pwedeng maging playground niya dahil kaya niyang kontrolin ang buhangin. Paglubok ng araw, dumiretso na sila agad sa mismong bayan. Ito ang mga magic stone mines. May security checkpoint din dito pero mukhang normal lang ang lahat. Sinabihan nila ang bida nating si Sion na manahimik at sumunod na lang. Alam ngang leader na medyo weird ito. Tinanong tuloy nung babae kung dahil ba siya lang ang tanging nakaligtas. Ayaw na niyang mag-isip pangang kung ano. Coincidence lang ba ito o hindi? Base sa pagkakita niya,
Ang butas ngang monster ay gawa nga lakeng ito. Sana tinanong man lang niya ang pangalan ngang mokong na iyon. Feeling niya kasi magkikita pa sila ulit balang araw. Pagsapit ngang gabi sa lungsod, naglalakat-lakat ang lahat. Yung iba may mangga dati o kumakain lang sa tabi. Balik sa bida natin, pinakawalan na siya. Akala ni Sion mga tunnel lang meron sa mina, pero kumpleto pala rito. Mukhang may mga nakatira rin. Pero gusto lang siyang patahimikin at pagintayin hanggang dumating ang tagabuhat. Tinanong niya kung iwan lang ba talaga siya rito. Ano ba gusto niya? Barilin siya sa ulo. Galit na galit ang loko. Hindi niya gets kung bakit kailangan siyang sigawan. Pwede naman gawin kung anong gusto. Gagawin niya pa rin naman. Luminga-linga siya. Gutom na ang loko kaya nahanap ngang makakainan sa paligid. Nilapitan siya ng isang matanda at humingi ng pasensya. Tapos napansin niya na gawa pala ng trabaho nila kaya umiilaw ang Neoseul. Inalo siya nga malami na tubig. Sinabi nga matanda na sobrang toto nito kaya nakakatawa na. Wala namang maintindihan si Sion sa pinagsasasabi nito. Sinabi niya na hindi raw magic stones ang energy source ang Neoseul. Wala talaga siyang magets. Kung hindi galing sa magic stones, saan nanggagaling ang enerhiya nila? Ang tinutukoy niya ay siya mismo. Ang mga basurang gaya niya ay napapalitan agad kapag nawala. Hindi ba perpektong human resource energy source iyon? Tinanong siya agad. Sa unang pagkikita pa lang, puro weird na agad ang sinasabi niya. Dapat yata kasama na niya lumangoy sa kabilang buhay ang mga kaibigan niyang patay na. Ipinaliwanag ng matanda na kapag umabot ka sa ganitong edad, lahat nagiging interesting. Kamusta naman sa loop nga sandworm? Parang bumalik ka yata sa sinapupunan ng nanay mo. Kumalat na pala agad ang sismis na ito. Pinaliwanag ng matanda na sobrang tanga niya, baka maging sandworm din siya sa ginagawa niya. Hindi ito isang shelter na madaling takasan. Wala pa rin siyang magets sa usapan, hindi siya pumunta sa isang shelter. Pumunta siya para kumitang pera, pero nangaasar pa rin ito. May ipapakita raw na nakaka-interes kaya pinatingin siya. Tinanong ni Sion kung may dementia na ba ito. Sinasabing interesting daw ang basura, pero sabi ngang matanda nilikom niya raw ito, kang paisa isa galing sa kung saan. Ito ang magiging kapalaran ng lahat ng mapapatpad dito. Lahat ng napupunta sa lugar na ito ay umayaw talaga pumasok sa mina sa una. Alam din niya, isang magic stone deposit sa ganitong klaseng impyerno, mamamatay sila kung papasok. Binebenta nila kahit ano para lang mabuhay hanggang kinabukasan. Binebenta na nga nila ang mga sarili nila makasurvive lang. Pero walang solusyon. Unti-unti ring nawawala ang mga onting pag-asa na hawak nila. Sa huli, pare-parehas lang sila ngang kinababagsakan. Iniisip nilang mas madali pang mamatay kaysa magpakahirap sa mina. Sabi nila na iwan daw ng tao ang pangalan nila, pero ang basura pa rin kahit mamatay. Curious daw siya kung anong maiwan niya. Napa-shut up na lang sa galit si Sion. Gusto malaman kung magkano. 10 sol daw sabi nung matanda. Si Raulo. Nilagyan bang ginto ang karne o ano? Pero sabi ngang matanda, kulang daw sa supply dito. Kahit daw yung tinapon niyang stick, 9 sol ang halaga. Pero sigurado siyang karne ang pinakamura rito. Pasensya na pero wala siyang pera Sinabi niya na baka iniskem lang siya dahil bagong salta o baka ulyanin na ito para magpresyo ngang 10 soles. Paanong aabot diyan? Hindi niya napansin na tinutukan na siya nga baril ngang lahat sa paligid. Pasensya na talaga pero hindi niya ito mababayaran kahit anong mangyari. Tapos tinanong niya ang matanda kung hindi ba siya nagtataka. Paanong ang isang matandang tulad niya ay nakakapagtinda ng walang paki sa minang ito? Ano na raw ang plano niya ngayon? Nagalit siya at hinampas ang lamesa. Sabi nung matanda dapat kumalma muna siya. Paano siya makakaroon ng ganoong pera? Anong klaseng karne ba ito para sabihin niyang 10 sol iyon? Gusto niyang mag-usap sila tulad ng matatanda, pero tinanong kung kulang sa pera. Hindi niya kailangang mag-alala. Hindi naman daw siya ganun kasama. Pwede ring gumawang trade gamit ang ibang bagay. Type niya yung magic stone sa bulsa ni Sion. Kahit maang-maangan pa, kumalat na rin ang sismis tungkol diyan. Gusto niyang ilabas iyon para mabigyan ng mayos na presyo. Pero hindi pwede.
Alam niya kung anong hirap ang dinanas niya para protektahan iyon. Agad hinawakan ang ulo niya. Wala ba siyang consideration? Pwede naman kasing utang muna. Pero agad nilang inudngod ang mukha niya sa lamesa. Hindi na raw sila mag-aaksaya ng oras sa ungas na ito. Gusto siyang ilibing ng buhay. Gumamit agad siya ng sunblast skill at pinutol ang braso nito. Bumaksak ang braso sa kanila at gulat ang lahat. Pagkatapos, nilabas niya ang buong lakas niya at pinabaksak silang lahat gamit ang matutulis na spike. Astig sana, pero kailangan na nating gumising mula sa panaginip na ito. Hanggang isip lang palangang bida natin. Kanina pa siya tinatanong ang kasama niya kung ayos lang ba siya. Kasi tulala na naman si Loko sa malayo. Na naginip ngang gising ang Loko at wala siyang masabi. Masyado lang talagang lumipat ang imahinasyon ng bida natin kanina. Hinagis niya agad yung magic stone na gustong-gusto nito. Pagtingin pa lang nung matanda sa laki, alam na niyang nasa 100 sol ang presyo nito. Napatanong tuloy si Seon kung ano ba pinagsasasabi nito. 300 dapat yan, hindi 100. Kaso walang-wala na rito. Hindi ba mas maganda kung naging tayo na lang sana ng sunworm? Tinanong niya pero binatukan agad siya nung matanda. Mas si Raulo talaga ang matao rito. Kahit ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Gusto man lang niyang makuha yung sukli niya. Dapat nga lang siyang mag-ingat sa pagtatago nito dahil maraming kawatan at mandurukot dito. May isa nga sa mismong harap niya ngayon. Dahil first time nilang mag-transact, magpapabibo siya sa sukli. Pumili na raw ito na kahit anong item diyan. Ibibigay niya kahit ano, basta isa lang ang kukunin niya. Nagahanap si Sion. Akala niya may astig na gamit, pero puro basura lang nandito. Wala man lang mapakinabangan, pero tingin niya kakaiba rin ang lalaking ito. Ang pangarap na hinding-hindi matatalo. Tagal na rin niyang hindi nakakita nga nitong klaseng yabang at sigla. Hindi nga lang niya alam kung anong meron diyan. Ang weird talaga nga nangyayari, pero may pumukaw sa pansin niya na iniwan lang isang lumang charavan. Malabo na sigurong may mahanap pa siyang mas maganda kaysa ron. Kaya kukunin na lang niya ang hourglass na yan. Para sa kanya, ang weird ng batang ito. Interesado Sam nga walang kwentang bagay. O na, kung anong trip mo? Tinanong siya nga matanda kung anong pangalan niya. At sinabi niyang Klexi daw. E di ikaw si Tanda Klexi. Sana naman hindi na kita makita kahit kailan. Tumawa lang si Tanda, tingnan na lang daw ang mangyayari. Pinaglalaruan ng bida natin ang orasan. May 10 minuto pa siguro bago maubos ang buhangin nito. Dumiretso na siya sa tinutuluyan ng maminero. Ngayon, hindi na niya alam ang gagawin. Nag-isip na lang at tinitigan ng maigi ang hourglass na nakuha niya. Gusto niyang gumalaw iyon pero walang bumabagsak na buhangin. Alam niyang hindi ito ang magic item na magpapagising sa kapangyarihan niya. Sure siyang ngayon lang niya nakita ito. Pero may pamilyar na pakiramdam na parabang ginawa talaga ang bagay na ito para sa kanya. Pamilyar na parang tinatawag ang pangalan niya. Pero at the same time bago ang feeling na ito para sa kanya. Bigla na lang may sumipa sa pinto. Tapos tinanong kung siya ba yung tangang baguhan na pumasok ngayon. Anong ginagawa ngang gagong ito at hindi pa gumagapang papunta sa minahan? Kailangan patuloy pumunta ni Parkman ha dito para lang hanapin siya? Pikon na sinabi ni Sion na hindi siya gago dahil hindi man lang nila sinabi kung saan talaga siya dapat pupunta. Pero bigla na lang siyang sinuntok sa mukha at inutusang itikom ang bibig. Dinaluhungan agad siya ang suntok nito. Ang kapal eng mukhang sumagot ng pabalang ngayon. Tingin ba niya joke ito? Feeling ba niya kaya niya ako? Isa siyang mahina na hindi pa nabubuksan ang kapangyarihan pero puro dada ang bibig. Dapat Sam nga katulad niya ay tumahimik na lang at tanggapin ang bugbog mula sa amin. Kung gets na niya, kailangan na niyang kumilos agad at sumunod. Pagkatapos mabugbog, napaisip na lang siya kung bakit sobrang papansin at kupal ng taong ito. Hinding-hindi makakalimutan ni Pak Manhao ang pangyayaring ito. Papatayin niya talaga ang lokong iyon. Pupunta tayo sa Zone 3, sa mismong entrance ng minahan. Sinalubong nila si Parmanjo at inutusang ibigay ang magamit sa malas na lalaking ito. Binigay agad ang uniform niya. Ang babayaran sa gamit at pagkain ay ikakaltas lahat sa daily sahod niya. Kapag nakuha na niya ang magic stone, kailangan niya itong ilabas agad.
Sana maliwanag yon sa kanya. Tapos, gusto sana niyang malaman kung magkano ang arawang sahod, pero bigla na lang bumaon ang piko sa helmet. Kung hindi siya nakailag, sigurado akong tapos na sana ang buhay ng bida natin. Galit na tinanong ni Par kung kailangan pa ba niyang ituro ang paggamit ng piko para lang makaintindi. Pati ang presyo ng nasirang helmet babawasin sa sahod niya, kaya dapat itanim niya iyon sa kukote niya. Inutos ni Park na ipadala ang lokong ito sa tunnel Nine 72. Sinabi nilang hindi pa tapos ang Nine 72 pero tinanong kung siya ba ang gustong pumalit. Gusto mo bang pumalit sa kanya? Pinapasagot siya dahil bad trip na talaga ito at sinusubukan lang tulungan ang bida natin. Huwag na huwag daw siyang lalabas hanggat hindi nakukuha ang Magic Stone dahil ngayon papatayin na talaga siya nito. Pero pikon din ang bida natin sa panggagagong lalaking iyon sa ibang tao. Gusto na rin niyang murahin ito hanggang impyerno. Ang malas naman yata na mapunta pa siya sa ganitong sitwasyon. Kita rito kung paano tumama ang sikat ng araw sa dami ng kuweba sa lugar na iyon. Sa pinakailalim matatagpuan ang bida natin. Ang malas raw niya dahil dumating siya sa araw na natalo ng malaki sa sugal si Parmanha. Tinanong niya kung may pasugalan ba rito? At syempre ang sagot, may mga babaeng bayaran pa, may mga inuman na parabang neosyo lang din. At syempre, andiyan yung mga bobong katulad ni Parman na mayayabang dahil maraming pera, pero medyo matapang ang loko dahil sa mga pinagsasabi niya. Kaso nga lang sa pagmina, mukhang may baby skin ito na mabilis masugatan at magasgasan. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya. Wala ni isang taong sugatan na makikita sa lugar na ito. Nakadating na sila at tinanong kung ito ba yung Tunnel 972. Iniwan na siya ron tapos isinara ang pinto. Tinanong niya kung kailangan lang niyang magmina ng magagandang magic stones para agad na makabalik pero sinabi sa kanya na walang makakabalik mula rito. Higit 10 taon na ang nawala sa mismong lugar na ito. 4 na nga ang kilala niya ron. Wala man lang alam kung namatay na ba sila o kung anong dahilan. Kaya sorry at salamat daw dahil nakusa siyang pumasok sa lungga na ayaw pasukin ng lahat. Paalis na sana siya nang pigilan ito ngang bida. Ibig sabihin, patay na ang lahat ng nandito? Saan ka pupunta? Ayaw sana niyang maiwan sa ganitong klaseng lugar? Pero umalis pa rin ang lalaki at tuluyan siyang pinabayaan doon. Sa sobrang inis ni Sion, alam niyang bad trip lang ang mga kupal kaya siya pinadala dito. Mamatay na sana silang lahat. Sabay bato sa magamit niya. Kaso biglang tumalbog ang piko sa bato at tumalsik ng sobrang lalim sa loob ng kuweba. Nung sinundan niya iyon, napaisip siya kung anong klaseng lugar ba ito. Hindi niya mapansin kanina dahil sa galit, pero sobrang lakas ng mana sa underground tunnel. Hindi siguro na-feel ngang iba dahil manormal na tao sila. Mas lumalakas habang naglalakad siya. Siguradong hindi kakayanin ng normal na tao ang sobrang dami ngang mana rito. Hindi niya alam kung saan galing pero nahanap din niya ang piko. Napansin niyang sira na ang hawakan pero at least nahanap niya. Akala niya swerte pa siya at buo pa ang araw niya. Pero eksakto sa moment na yon, bigla na lang may nagbukas na portal sa ilalim ng mapaan niya. Wala siyang ideya kung ano yon. Di siya makapaniwalang nilamon siya ng portal. Habang naiwan yung helmet niya sa labas na nakailaw lang. Pero teka lang, bago yan, kailangan muna nating balikan ang isang alaala. Mamamatay din siguro agad yung lalaking yon. Nilayasan ngang sariling magulang anong magagawa natin dun? Sana lang talaga wag siyang mamatay sa tapat ng bahay. Di niya alam kung anong klaseng buhay ang gusto niya. Laging galit ang mga tao, tinatanong kung gusto ba niyang mabukbok dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Pero ang tanging gusto lang ni Sion, wag na siyang magutom. Habang nagnanakaw siya sa mga tindahan, gusto rin niyang maranasan kung paano ba magkaroon ng pangarap. At nang tapusin niya ang taong yon, gusto niyang makita itong tumakbo para mabuhay. Dahil para sa tangang yon, tapos na talaga ang miserable niyang buhay sa mundong ito. Pero tumakbo man muna o balutin ng matinding takot, basta humihinga pa siya, sapat na yon sa kanya. Rini niya yung mga gustong pumutol sa mga binti niya o kalat ka rin siya. Pero bawal pa siyang mamatay ngayon, lalo na't hinahanap ngang lahat ang gago na yon. Kailangan niya pangharapin ng personal ang kanilang leader. Gusto lang niya sa NG normal na buhay.
pero bigla siyang nagising na ang bigat NG ulo niya. Ano bang klaseng lugar to? Bakit ang init masyado dito? Napansin niyang puro abo ang paligid at napanganga na lang siya sa gulat. Nasa sobrang ilalim na siya. Ibang mundo na talaga to. Kahit sa inis niya napapaso ang kamay niya pag may pinupulot at binabatong bato. Alam niyang dito panaginip. Ang mga dungeon kahit pa sa Neul, kailangan mong matinding preparasyon bago pasukin. Volcanic ash ba ang mga nagliliparang to? Para itong apoy, lindol at buhangin na pinagsama-sama. Kung di siya alis agad, masusunog pati baga niya sa impyernong to. Kaya pinunit niya agad ang damit niya para takpan ang kanyang ilong. Kung may pasukan man ang pesteng dunyon na to, siguradong may labasan din. Pinakamataas ang sansa dun sa tuktok ng bundok na yon sa loob ng dungeon, kaya makakalabas siya ng buhay. Isa pa, kung tatanga lang siya diyan, mamatay din siya sa tinding init at volcanic ash. Habang wala pang mga magic beast na nakikita, eto na ang tamang tiempo. Bibilisan niya sa pinakamaikling daan. Si Sion, isang lalaking walang pake sa salitang suko, tumalon agad sa unang hakbang. Pero pagbagsak niya, gumuho yung bato at gusto na lang niya talagang makaligtas. Kumapit siya ng sobrang higpit. Sobrang init ng lava sa likuran niya, pero pinigilan niyang lamunin siya ng takot kaya nakasampa siya kahit muntik na. Sa sobrang galit kay Parmanjo, pagkalabas talaga niya dito, siguradong patay sa kanya ang gagong yon. Alam ni Sion na mas lalo lang iinit kapag nagalit pa siya. Kailangan niya munang patayin ang pagiging mainitin ang ulo, mabubuhay siya kahit anong mangyari. Ilalaban niya to ng todo, makakauwi din siya dito. 4 na talon na lang at makakarating na siya sa pwestong yon. 4 na lang nandun na. Bawal nang huminto. Imbes na mag-isip, kailangan niya na ang gumalaw agad. Hinding-hindi matatapos ang buhay niya sa ganitong klaseng basurahan. Mabubuhay siya, pero patalon niya, isang malaking halimaw ang sumulpot at nilamon siya ng buo habang pabagsak sila diretso sa nagbabagang lava. Umabot na sa ganito si Sion, pero biglang may naramdamang kakaiba ang halimaw. Nakaligtas ang bida natin dahil sumabit yung fest niya sa kabilang pader. Lintek na buhay to? Bakit ba ang init masyado dito? Natutunaw yung volcanic ash? Baliw na yata to. Sabi ko na nga ba, kaya rin nitong kontrolin ang mga nagbabagang abo. Dahil dito, makakaligtas siya, kaso sobrang init naman talaga. Ang dangon na to, mas malupit pa yung paligid kesa sa mga magic beast. Sa sobrang init at kapal nga abo, parang naluto na yung loop nga ilong niya. Di siya makahinga at nagdidilim na ang paningin niya. Talagang mamamatay na yata siya sa lugar na to. Pero hindi pa siya bibigay. Wala pang 1 minuto nung sinabi niyang mabubuhay siya. Wala pa nga siyang nagiging jowa Sobrang daya naman kung mamamatay na lang siya ng ganito. Agad siyang tumayo. Lord of the Underworld, pasensya na pero yung magic beast na lang muna ang kunin mo bilang kapalit ko. Lumabas agad ang halimaw pero may isang boses na biglang sumingit. Astig daw yung skill niya at di malaman kung saan galing. Lord of the Underworld ba to? Nakakabilib din yung kayang kontrolin ang buhangin. Di siya makapaniwalang nangyayari to, tapos may bigla na lang sumugot papunta sa kanya. Isang matanda ang mabilis na bumabagsak eksakto sa direksyon kung asan siya. Hinawakan ng matanda yung dala niyang sandata at nakita na lang ni Sion na paparating na siya. Sa sobrang lakas na pakbaksak nito sa ulong halimaw, nakapaksabok sa palihit at mas lalong bumilis ang pakaahos ng nakbabakang lava. Di niya alam ang nangyari. May senyales. Grabe yung impact. Ano bang kagaguhan yon? Wala siyang marinig. Yung mata niya, parang nabasag ang eardrum. Iba yata talaga ang naisip ng matandang to. Sino ba talaga ang tarantadong to? Napaisip siya sa matanda, pero kailangan niyang tutukan ang halimaw. Kaso tumba na pala ito, kaya sigurado siyang kakaiba ang matandang to. Ibang-iba talaga ang level nito kumpara sa lahat. Hindi lang siya basta isang malakas na awaken para siyang halimaw na galing sa ibang dimensyon na di natin alam. Habang naglalakad palapit, tinanong niya ang ating bida kung sino siya. Gusto mong sabihin ko yung pangalan ko? Sumagot ka bago pa maubos ang oras? Sa kondon na 3-2, pagdating ng 1, nasa harapan na niya agad ang matanda at sinabing tapos na ang oras.
Kung di daw siya maksasalita, tatapusin na siya, pero buti na lang, nakakarinig na ulit siya ngayon. Ipapadala na sana siya kay San Pedro kaya agad na sumigaw si Sion na tekalang. Di niya alam ang nangyayari, pero parang awa na, wag naman sana siyang patayin dito. Narealise nga matanda na hindi pala siya isang piping tanga, kaya tinanong ulit siya kung anong pangalan niya. Sinagot naman niya na siya si Sion. Sion ang pangalan niya. Pero nung narinig ito nung matanda, sinabi nitong napakatangang pangalan naman daw nun. Di niya gets ang pinagsasasabi nito at kung anong pangalan ba meron tong matandang tu para manghusga ngang iba. Bigla itong umatake sabay sabing ang pangalan niya ay Deoden. Din ang tawag sa kanya. Wala siyang ideya kung anong eksaktong ginagawa nito. Di niya magets ang ibig sabihin nito, kaya sinabihan niyang nang iinsulto pa talaga ito at tinatawag siyang tanga habang patuloy na nagbabanta. Pinasalamatan pa rin niya to sa pagligtas sa buhay niya, pero wala naman talaga siyang ginagawang masama pero sinabihan lang siya na matanda na mukhang nahulog ang tangang to sa isang matinding trap. Di niya alam ang pinagsasasabi nito, pero pinaliwanag ni Deoden na isa itong fenomenon na nangyayari kapag nag-overload ang mana ng dungeon. Gumagawa ang dungeon ngang bagong entrance para protektahan ang sarili at nilalabas yung mana sa biya na yon. Kadalasan, nang huhuli nga magabuhay na nilalang ang fenomenon na to. Yon yung sinasabing trap, yung nga normal na tao. Namamatay na agad bago pa makita to. Napakamalas talagang gagong to. Anak ng tokwa naman talaga si Parmanjo Tinawa lang siyang tanga ni Deoden na mas lalong nakapapainit ng ulo ngang bida natin. Hinawakan niya sa mukha yung bata para ipamukha kung gaano siya katanga. Sabi niya, I focus daw yung magic power sa mga mata tapos manood. Wala man lang ideya yung isa kung anong nangyayari. Pero utos ngang matanda. Manahimik at sumunod na lang. Taasan daw dapat yung mana purity. Huwag tumingin gamit ang mata, gamitin mismo ang mana. Kailangang maramdaman talaga yung enerhiya na yun sa paligid tapos biglang tanong, ano ba yan? At mukhang nakita na rin niya sa wakas. Isang halimaw na may stealth skill. Mamatay ang isang tangang biktima ng hindi man lang namamalayang kinakain na pala siya tulad niya ngayon. Grabe! Pag-isipin mong sobrang lapit pala nung halimaw pero wala man lang siyang naramdamang kakaiba. Kung hindi dahil sa matandang yun kanina, siguradong patay na siya nang hindi man lang nakakapalag. 2 beses na nitong iniligtas buhay niya. Gaano ba kalakas ang taong ito? Tinanong ni Sion, sino ba talaga si Deoden? Tanga ba daw siya? Sinabi na nga Si Deoden siya? O hindi pa rin ba malinaw sa kanya yun? Sumigaw si Sion na hindi naman yun ang point niya. Sino ba naman siya para magkaroon ganyang level ng power? At teka, nasaan ba talaga sila? Tanong niya sa loop ngang dananyon. At ngayon, ito na ang mismong teritoryo niya. Naguluhan si Sion pero pinaliwanag ni Deoden na teritoryo daw ito na napapakita na identity niya. Kailangan daw niyang makita ito ng personal. Pero bigla na lang may isang sobrang lakas na pagsabog. Wala siyang alam dito. Pero teka, anong kalokohan bang ginagawa ng matandang yun? Dito na nagsilabasan ang maraming lumilipat na halimaw tapos tinawag pa siyang tanga. Gusto daw nitong makita kung may kwenta ba talaga siya. Kailangan niyang mabuhay ng mag-isa sa lugar na ito. Na-realize ni Sion na talagang nabaliw na ang matandang kasama niya. Bakit ba ang bibilis ng ngagagong ito? Sa isang iglap, tinamaan siya agad sa braso at sa binti. Masyado kasing madulas ang mga ito. Hindi man lang siya makatakbo sa sobrang bilis nila at panay kagat pa sa kaliwang side niya. Ginamit niya yung abo sa paligid at ginawang baril para pulbusin ang mga ito. Pero ang bilis din umatake nga. Nga kalaban sa bida natin kaya hindi uubra ang paningin at buhangin dito. Hindi na niya alam ang gagawin dahil puro sugat na siya. Mamatay siya kapag nagpatuloy pa ito. Sayang naman yung buhay na 2 beses nang niligtas nung matanda. Kung mamamatay siya rito, ang tanga naman niya. Pero tinanong siya ni Deoden kung sasagot ba siya sa ginagawa nito. Gusto nitong bumangon siya, pero medyo nabingi siya at baka dahil nasugatan na rin yung matanga niya. Kailangan niyang humanap ngang paraan para makita ang kalaban na hindi kayang sundan ng mata. Uta! Kailangan niyang paganahin ang uta niya. Ipapakita niya kung sino ba talaga ang totoong tanga sa lugar na ito.
Kailangan lang i-focus yung magic power sa mata niya at magmasid. Taasan lang ang purity ng mana. Huwag gamitin ang mata sa pagtingin kundi gawing paningin mismo ang mana. Kailangang maramdaman talaga yung enerhiyang yun sa paligid. Bigla na namang sumugot ang mga kalaban sa kanya, kaya mabilis na gumawangang harang si Sion gamit ang buhangin. Kailangan niyang pakiramdaman yung manangang halimaw. Walang silbi ang mata rito, mana dapat ang paningin mo. Kapag lumapit na yung mismong mana ng halimaw, doon ka agad aatake sa pinakamalapit na distansa na pwede. Mukhang planado lahat ng matandang ito hanggang sa parteng ito. Habang patuloy siyang pumapatay ng mga lumalapit. Sino ba talaga itong matandang ito? Pero may mga halimaw pa ring walang tigil na sumusugot. Tuwang-tuwa naman si Deoden, tapos sa isang simpleng tira lang ay patay silang lahat. Matagal na rin nang huli siyang ma-excite ng ganito. Gusto pa niyang maraming sumugod sa pwesto nila at nung aatakihin sana siyang isang halimaw, madali niya itong nahiwa sa gitna na parang papel lang. May isa pang halimaw sa likuran niya. Papatayin sana siya, pero sadyang malas lang nito dahil agad itong inilikpit ng matanda gamit lang ang espada niya. Sayang naman. Nagwa-warm up pa nga lang sana siya kaso ang konti ng mga magic beast sa dungeon ngayon. Nung araw daw niya mas marami talaga Gulat na gulat tuloy si Sion. Grabe, nakakabaliw. Naawa tuloy siya sa mga magic beasts. Lalo na napatumba lang ng matanda yung ganong kalaking halimaw ng ganon kabilis. Sobrang nakakabaliw talaga kaya hindi na siya makapagsalita. Akala niya ubos na ang mga magic beast doon. Yan sana ang iisipin niya, pero saktong magsasalita na rin dapat siya, biglang nayanik ng malakas ang paligid. Sobrang tinding pressure kaya sumuka agad siya habang napaluhod sa lupa. Wala talaga siyang alam sa mga nangyayari kaya tinanong niya si Deoden, pero narinig nila yung ungal ngang boss. Hindi niya maintindihan, pero di ba lahat ng dungeon mayroong isang final boss na pinakmulan ng area na yun? At yan talaga ang dahilan kaya siya pumasok dito ngayon. Pero taka, anong boss? Anong klaseng halimaw yun? Loko, nakangiti pa itong si Deoden. Sa wakas, lumabas din ang Crimson Dragon. Hindi talaga magets ni Sion kung anong sinasabi nito. Anong Crimson Dragon? Hindi iyan isang dragon pero malas at hindi rin yata. Kahit ganon, sigurado akong minimum rang B iyan. Gulat pa rin si Sion dahil kung rang B yan, may sarili itong field territory. Tinanong ni Deoden ang bida natin kung may alam din siya sa fields na kapag ang magic beasts ay umabot sa rank B patas mayroon na rin silang sariling characteristics tulad nating mga tao. Parang rank badges ng mga awakened, kapag meron kang red field, ibig sabihin nakafocus ka sa combat characteristics. At kung asul naman ang field tulad nito, magic trait lang yan kasi may isang direktang atake na naman ang papalapit sa kanila. Sobrang natatakot na talaga si Sion. Masyado ng OP ito para sa kaniya. Pero itong matandang si Deoden gumawa lang ng isang simpleng crosswipe para balewalain ang buong atake na iyon. Na-realize ni Sion na mukhang walang silbi ang lahat ng kaalaman at experience na meron siya sa harap ng matandang ito. Walang kahirap-hirap na nakatama ng isang malakas na suntok si Deoden sa dragon nang akmang aatake na ang kalaban. Sinangga ito ni Deoden gamit ang kaniyang espada. Kaso nahawakan siya nito at papalagitan ng isang point blank na atake. Walang kahirap-hirap na isinara ni Deoden ang mismong bunganga ng dragon sabay tanong kung masakit ba. Huwag daw alalahanin ang sakit na iyan kasi tatanggalin din naman niya agad. Ngayon mismo ang magiging arong burol nga halimaw na iyan. Inisip tuloy ni Sion na baka burol na rin niya talaga iyon. Bali talaga at panay daldal Tumakbo na lang sana siya habang abala yung maito doon. Ginamit agad niya ang manipis na buhangin para gumawa ng panangga nung may biglang kumislap. Hindi makapaniwalang sobrang lapit lang sa kaniya ng laban. Paano ba namang shockwave pa lang nung dalawa? Tumilapon na agad siya ng pakalayo-layo. Tuwang-tuwa talaga rito si Deoden. Sobrang saya pa nga Akala mo yata nasa amusement park siya at kasama pa ang Crimson Dragon dito. Nang mabilis itong isalpok sa lava, tumalsik ito diretso sa bida natin. At alam na niya agad na isang malaking gulo ang mangyayari ngayon. Tumalon siya pa atras kaya tumalsik pa siya ng ilang metro.
Kaso naubusan na siya ng matatapakan kaya babagsak na sana siya ngayon diretso doon sa kumukulong lava. Sion is free falling while watching Deoden clash with that crimson dragon. He is about to be roasted alive by the boiling lava. But for Deoden, this is an absolute blast. That monster boss is actually putting up a decent fight. That so-called dungeon boss just tilts its massive head. Honestly, calling it a boss monster feels like an insult to him. It starts charging up a heavy attack right away, but Deoden just scoffs at the beast. I guess a dungeon boss still needs to show off a little. It launches its attack straight at Deoden. The dragon totally thinks it won, until a voice suddenly asks what it is looking at. The crazy old man summoned a massive sword and stabbed it right through the middle of the beast. Deoden just laughs out loud while hunting it down. He spent an entire year wandering this blazing wasteland. Now, he is going to use its core to forge his weapon Crayon. Playtime is over. Time for it to die. He twists his giant blade, and the monster completely turns to dust. The huge sword breaks apart and shrinks right back down to its normal size. Deoden grabs it, looking extremely hyped. His weapon Crayon just leveled up and got insanely strong. But then I heard him literally talking to his sword. This geezer is completely out of his mind. Still, he actually soloed the Crimson Dragon. He is a total psycho, but a freakishly strong one. He spots our protagonist and calls him an idiot for miraculously staying alive. Sion just nods, even though he literally almost died back there. Right before dropping into the boiling lava, he slapped himself hard to snap back to reality. He used his powers to pull the volcanic ash together, making a makeshift bed to save himself from getting roasted. That was way too close. But hey, he survived. Dealing with a crazy old man spamming shockwaves actually leveled up his reflexes, which is the only reason he is breathing. Deoden just laughs. For a total idiot, that was actually a solid move. But since the dungeon boss is dead, this entire place is going down. We really need to bounce from this collapsing dungeon. Sion is still confused about why he is being carried like luggage, but the old guy just yeets him straight through the exit portal. Sion curses that stupid, crazy old man. He's honestly way worse than Parmano. Next thing he knows, he's outside the dungeon, coughing up a lung from eating dirt. Deoden steps out and casually asks what his grand plan is out here. The only exit was the dimensional crack caused by the collapsing dungeon boss room. Sion asks if they can just walk out, but the old guy tells him to shut it. Deoden says he needs his sand magic, but right now, the kid is completely useless. Time for a harsh lesson in survival. He points out that walking straight ahead leads back to Neul. He can run back home and stay weak, or tag along and actually level up his skills. Sion is caught off guard. He asks why he is bringing this up, and how long the training would even take. Deoden has zero clue. Could be months, years, or decades. Honestly, not even he knows the timeline. So, the kid needs to decide right now. Crawl back to his safe, boring life, or gamble on a training arc with a 99% chance of death. He demands an answer on the spot. No backing out. Sion just burst out laughing. This geezer is officially insane. He wants him to ditch his comfy bed, cold air conditioning, and shade just to march through a scorching desert with him? Absolute madness. Deoden smirks and says yes. That is exactly the plan. Sion stops laughing. There is nothing left to debate here. He will follow the old man. Sion is the type of guy who always strikes back when pissed off. But right now, his stats are garbage, making payback impossible. And yeah, that includes getting revenge on this abusive old geezer. Out of everyone he has ever met, this guy has insanely broken power levels. Sion seriously doubts he will ever run into a stronger awakener in his entire life. That is why his mind is made up. Deoden asks if he finally accepted his death, but Sion fires back no. He accepted that following him guarantees he becomes an overpowered monster. Deoden warns him he might actually regret that edgy confidence later. He tells the kid to keep moving since they have a massive journey ahead. Hours pass, and they are still trekking through hell. Sion begs him to slow down. They have been walking for 6 straight hours, and he needs a break. Deoden completely ignores him, pushing the poor kid straight to the edge of insanity. The guy gives him the silent treatment like a moody teenager. What is up with these bipolar mood swings? Also, it is like 40 degrees out here. Maybe 50? Trudging through this stupid deep sand is pure torture. At this rate,
he is definitely passing out from heat stroke or extreme dehydration. What is he even supposed to do? Deoden stops and calls him a totally useless piece of trash. He cannot even tap into 1% of his actual power. Sion has absolutely zero idea what he means. Deoden points out the obvious: the kid literally controls sand, yet he is struggling to walk on it. Honestly, that is just straight up pathetic. Easy for him to say. He literally just awakened a few days ago. He is a pathetic rank F, not some god tier player. But Deoden is instantly pissed off. He snaps at the kid to stop spitting out lame excuses. Who cares if you are rank F or rank S? Does this idiot seriously think the top rankers were born overpowered from day one? Sure, some people win the genetic lottery, but is he really going to quit just because others had it easier? Compared to normal people, having magic is already a massive cheat code. That harsh truth hits Sion right in the face. Deoden lets him go. He tells the kid to stop whining and start brainstorming how to actually use his magic. What is the point of surviving if he is too stupid to adapt? It is his unique skill, so obviously, he should be the one mastering its mechanics. He needs to use that thick skull of his to figure out his own combat style and level up. Sion admits the advice is solid, but then Deoden ruthlessly crushes his shoulder. Get it or not, fail, and you are basically dead. Sion yells that he gets it, begging him to let go because wild beasts are literally watching them. Sion immediately starts channeling mana into the ground. He can only control a measly 5-meter radius. It is pretty embarrassing, but it is enough to work with. He focuses on the loose sand swallowing his ankles. Fixing his footing will save him a ton of stamina. If he just compacts the shifting sand beneath his boots to make it solid, he is golden. Walking feels amazing when you are not sinking, but draining that much mana constantly is a terrible long-term strategy. Sion tries funneling his aura just into his legs instead. Instantly, moving forward gets so much easier. That works for now, but he knows it is basically wasting his unique skill. So, he starts experimenting with a bunch of crazy ideas. Deoden watches him, thinking the kid is incredibly green. Failing endlessly without giving up is just the classic privilege of being young and stubborn. Sure, his official stat is rank F, but his mana control is already hitting rank E or even D. This kid actually has real potential. Suddenly, Sion shouts that he hacked it, aggressively telling the old man to check this out. By only shifting the sand under his feet, running is an absolute breeze. He casually flips off the old man, bragging about a trick the geezer cannot even do. Chill na chill siyang naglalakad ngayon, mas mabilis pa sa matanda. Pero binatukan siya bigla ni Deoden, nakakabwisit, nakawala tuloy yung lamok sa kanya. Ayaw niyang mag-aksaya ng lakas kundi mamamatay siya rito. Walang oras, kaya kailangan niyang bumangon agad. Kahit basag pa ang katawan ng bida natin, gusto niyang makahinga agad ito ng maayos. Maya-maya, nagising din si Sion na litong-lito. Inasar naman siya ni Deoden. Gising na raw ang tanga. Busi daw siya at nagsasayang lang siyang oras dahil sa kanya. May inabot siya. Hindi alam ngang bidakong nasa ospital ba siya. Basag ang buong katawan niya, pero tinapunan lang siyang tuyong karne. Kumain daw siya habang nakikinig sa kwento ngang kabataan nito. Dati raw, kahit mahina ka pa o mas malala sa iba, kayang-kaya mo pa ring mabuhay. Astig pa nga raw nun ang pagtulong sa mga mahihina. Ma-imagine mo ba yun? Tanong niya. Pero alam mo na, nag-iba na ang mundo ngayon. Baka normal lang sayo, pero hindi siya kailanman nasanay sa lugar na ito. Kung gusto niyang mamatay, humiga na lang daw siya diyan. Kung hindi, bumangon daw mag-isa ang tangang ito. Nakuha naman niya ang punto at tinapunan siya ng isa pang karne. Tama nga ang hinalangang bida natin. Ang tagal na palang nabubuhay ng matandang ito. Gaano karaming oras at alaala na kaya ang naipon niya? Kinain niya yung karne. Pinapalambot lang ng laway imbes na nguyain. Sa gitna ng disyerto na walang tubig, tama ang ginagawa niya. Sana sinabi niya agad. Imbes na bigyan ng isda, tinuturuan siyang kung paano manghuli nito mag-isa. Sa bagay, hindi pa naman siya nakakita nga isda. Gusto pa sana niya humingi ng isa sa matanda, pero wag na lang sana itong magsalita. Maya-maya panay ang bahing ni Sion. Sobrang lamig pala sa gabi dito sa disyerto at nakalimutan niya yun. Dak-dak pa yung balih na matanda na kinausap ang espada buong gabi kaya wala siyang tulok. Sira ulo na talaga siya. Uhaw na ang bida natin at walang tubig doon.
Tapos nakita niya, si Deoden na may iniinom bigla. Sinolo na naman ng matanda ng walang pasabi. Pinipiga niya yung hamok na naipon sa damit niya. Kaya pala nakalatak lahat ng damit niya nung natulog. Ipapakita niya sa baliw na matandang yan. Kapag lumakas siya, maghihiganti talaga siya. Pero tinawa siya ni Deoden na tanga. Nakakabwisit kasi hindi man lang siya tawagin sa pangalan niya. Sion ang pangalan niya, pero wala namang paki ang matanda. Nararamdaman mo ba? Tanong nito. Wala siyang ideya. Pero biglang may kakaibang pagyanik sa paligid. Hindi lang isa o dalawa, mga giant horned hyena ito. Madalas sa gabi lumalabas, pero natakpuan sila ng umaga. Tinanong niya ang tangang ito kung kaya pa ba niyang mabuhay, mag-isa o kailangan na naman ng tulong niya. Pero umatake si Sion at natatawang pinatay ang isang hyena, mukhang hindi na niya kailangan ng tulong. Kaya na niya ito. Kayang-kaya niyang mabuhay mag-isa. Walang pag-aalinlangang nag-charge, siya ulit ngang tira at pinatumba agad ang isa pang halimaw gamit ang magic niya. Mula sa likuran, napalabas niya ang mga patusok mula sa buhangin at tinuhog ang mga buwisit na halimaw na yun. Hindi niya mabilang kung ilan lahat. Bago pa siya makagat, maubusan na siyang mana. Kailangan niyang maisip ngayon din. Hindi mahalaga ang lakas. Kailangan niyang solidong atake gamit ang tamang mana. Paano ba makatipid? Kailangan niyang mag-isip. At sa mismong oras na gumagawa siya ng parang buhawi, biglang kinagat ng isang hyena ang kanyang braso. Galit na galit siya sa duwag na asong to, umatake pa sa likod. Pero kasalanan tong baliw na matanda kaya may butas ngayon ang braso niya. Tumagos pa talaga na parang tubo Pero naalala niya yung tungkol sa paggawa ng butas. Habang sumusugod ang mga hyena, kailangan lang niyang gumawa ng maliit na butas at pinalabas ang mga spike mula sa buhangin diretso sa pangangangaaso. Ganito pala manalo sa laban na to. Nakangisi pa siya. Bakit pa niya kailangang pasabugin ang buong ulo? Sumabog man ang ulo o butasin lang ng diretso? Isa pa rin ang baksak nito, kamatayan. Sa totoong labanan, ang mana ay karuktong ng buhay mo. Kapag nagpanik ka at inubos agad ang mana, mabilis kang mamamatay. Konting letal na kapangyarihan para sa kalaban ay konting gastos lang ng mana. Ganyan ang tamang diskarte sa laban. Kahit ang matanda unti-unti lang kung umatake at natatawa pa nga ngayon. Ano ba kasing ginagawa nito at parang kagat langgam lang? Kinakagat ng mga asong ito si Deoden. Kapag ang aso kumagat ng tao, hindi na pwedeng buhayin yan. Uubusin niya silang lahat dito mismo. Gagawa na naman ng baliw na atake ang matanda kaya nagpanik si Sion. Gagamitin ni Deoden ang full annihilation level niya kaya agad gumawa ng shield si Sion bago pa siya liparin sa sobrang lakas ng impact. Sira ulo talaga yung matanda, may tao sa tabi niya tapos nakpakawala ba naman na halimaw na shockwave na atake. Hindi siya makapaniwalang tao pa iyon. Pwede bang gawin yun ng walang special skills? Tanong niya. Pero para kay Sion, masyado nang nagyayabang yung matanda. Totunga ang hinala niya. Malakas talaga ang matandang ito. Sabi ni Deoden nakakabingi raw yun. Siya ang babaeng boss nga hyena. Medyo payat para maging leader Nagipon agad ng lakas ang halimaw para tapusin si Deoden, pero napansin niyang may sarili itong force field. Isa siyang rank B level o higit pa doon. Agad nitong inatake si Deoden at nataranta si Sion dahil mapanganib daw iyon. Pero kamay lang ang ginamit niya para pigilan ang atake. Nagloading tuloy si Sion. Para kay Deoden, masarap na kiliti lang yun. Nawala pa ang ngawit sa balikat niya dahil sa kuryente. Pero dahil tapos na ang masaga, isang suntok lang ang binigay niya para tapusin yung halimaw. Ewan kung sino bang mas kailangang protektahan dito. Mas mabuting ignore na lang ang halimaw na yun para iwas sakit sa ulo. Pagkatapos nun, mukhang tapos na ang laban kaya alis na sila. Pero alam ni Deoden na buhay pa ang tangang ito. Tinanong niya kung dadalhin ba niya yun. Maraming gamit ang balat ng horned hyena. May elementong kidlat yan, kaya kung maayos ang pagkakagawa, pwede itong maging isang napakalakas na armas. Binigay agad ito sa bida natin, isang patalim iyon. Simula ngayon, siya na mismo ang maghahanap ng pagkain para sa sarili niya. At tandaan niya, wala na raw ititirang-tirang pagkain sa kanya. Sobrang lason ang mga musel nga. Horned hyena, mamatay kapag kinain mo yan. Pero yung laman sa tagiliran, walang lason.
Hindi daw niya alam kung bakit nakatunga lang ang gagodun. Malapit na sumikat ang araw, kaya bilisan na niya. Makalipas ang ilang saglit, kumakain na rin si Sion sa wakas. Kaso nga lang, uhaw na siya. Dahil sa bago niyang sense-step skill, chill na lang ang maklakat sa disyerto. Inasar niya pa ang matanda kung nainggit daw ba ito. Baka napupuwersa na raw ito dahil sa katandaan. Susuntukin sana siya pero naiwasan niya. Kaso nakatikim ulit siyang isang malupit na bato kaya tinawanan na lang siya nito. Sira ulo talaga, yung isa basak ang buto kalalakad. Habang siya nakakuha lang ngang basurang skill ay nagyayabang na agad. Belat nga sa kanya. Nagagawa pa niyang makbiro kahit mamamatay na sa uhaw at bumaksak sa buhangin. Pero teka, saan ba siya nakatingin? Kakaiba ang feeling na to. May basa. Baka namamalik mata lang siya, pareho silang tinitingnan ng matandang to. May kung ano sa unahan at isa iyong oasis. Tuwang-tuwa si Sion pagkakita niya. Yung lugar na sa machismis lang niya naririnig nun. Isang oasis ang sumulpot sa harap nila. Tumalon agad siya sa tubig matapos ang napakahabang panahon. Galit si Deoden pero deadma lang si Sion at sa wakas nabaon na rin niya ang mukha niya. Anong kabaliwan to? Sa bisit na disyertong tunalampas 50 degrees, sa wakas ay gumagapang ang lamig sa katawan niya matapos ang ilang araw. Ang saya niya pero bigla siyang may nakitang ilaw. Nakakasilaw at mainit ito. May kung anong dahilan kung bakit pakiramdam niya nahihila siya rito pero bigla siyang kailangang matauhan. Sumigaw agad si Deoden sa kanya dahil isa pala itong halimaw na nagtatago sa ilalim ng tubig. Munti na siyang hindi mailigtas ni Deoden at hindi makapaniwala si Sion. Hinawakan ni Deoden ang armas niya at agad hinampas ang halimaw. Alam niyang kabaliwan to, ngayon lang niya nakita ang bagay na madalas lang niyang marinig. So isa pa lang bahagari iyon. Sabi ni Deoden, isa itong Sun Devourer. Hinahata nito ang mga biktima gamit ang ilaw sa Nobago, sila kainin ng buo. Binatukan niya agad si Sion. Saan ba nito tinapon ang lahat ng tinuro niya? Feeling ba niya malakas na siya dahil lang nakasurvive siya ng konti? Mga tangang tulad niya ang unang namamatay sa disyertong ito? Gets ba niya o hindi? Basurang ito? Sumagot siyang o. Tapos inutusan siya ni Deoden na balatan ang halimaw na iyon. Ang Sun Monkfish ay isang class C na magic beast. Malambot at banat ang balat sa tiyan nito kaya saktong-sakto itong gawing tela para sa isang balabal. Kaya gusto niyang hiwain ito at gumawangan isa. Tinanong ni Sion kung kailangan ba talaga ngang balabal at napabuntong hininga na lang siya. Hindi ito para sa kanya kundi para sa basurang ito. Bakit parang paubos ng paubos ang utak ng laking to? Siguradong may dahilan to eh. Kinulam ba ng petrification spell ang kaliwang utak niya at corrosion naman sa kanan? Humingi na lang ng sorry si Sion kahit na malaki ang pinagbago nito, mukha pa rin itong isda na galing sa Earth noon. Dahil first time niyang makakita ng isda, kailangan niyang pag-aralan to ng maigi at huwag gumawa ng kalokohan. Tinanong niya kung isda ba yon. First time niyang makakita ng isdang hindi nakakatakot kaya nagsimula na siyang humiwa. Sabi ni Deoden, kinakamot lang daw niya ang likod ng isda. Ang sarap daw sa feeling na kahit patay ay mabubuhay. Pero iniba na niya ang diskarte niya ngayon. Mas matigas to kaysa sa inaasahan niya kaya gusto niyang mag-focus siya. Paglalagay ng mana sa espada para mas lumakas ang hiwa, tinanggal niya ang ngapalikpik para magamit bilang makarayom. Kung papalitan niya ang sinulit na mga litit mula sa laman. Nakakabaliw yon, nahukay na ito at sabi ni Deoden, ginagawa lang daw niyang basura ang isda. Kahit may mga natitira pang materials, pwede niya pa itong ulitin. Gabi na at natapos na rin sa wakas. Matapos ang 8 sablay, nagawa rin niya ito. Pwede na niya itong ibenta ngayon. Welcome sa bagong tindahan ni Sion. Pero tinawa siya nitong tanga. Ayaw niya raw. Hindi niya ito ibibigay at itigil na raw niya ang kalokohan niya. Gusto niyang kainin nito yon. Nagtanong siya kung ano naman yon. Abdo iyon ng Sun Monkfish. Isa itong rare item. Wala raw dapat siyang itirang kahit 1 gramo at ubusin niya lahat. Tinanong niya kung pwedeng hindi kainin, sagot nito mamatay siya. Bilisan na raw nito dahil mangangawit na ang braso niya. Sagot niya,
Di hayaang mangawit ang braso nito hanggang mahulog. Oh, isa nga itong basurang gamot. Sobrang pangit ng lasa, pero mas okay na ito kaysa mamatay sa bagbog. Habang nginunguya, hindi niya magets kung ano ba to, parang kumakain lang siya nga ulap. Ngumunguya siya pero hindi nakakabusok. Buti na lang naubos na niya to at bigla siyang tinawa ni Deoden. Oras na para masuno siya hanggang mamatay. Wala siyang ideya sa pinagsasasabi nito. Bigla na lang nag-init ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung anong sumpa ang nangyayari sa kaniya. Pero hindi lang basta init, nagwawala ang buong katawan niya pati ang mana niya, ang sakit. Parang may araw na pilit na inuikot ang tiyan niya. Kapag nagpatuloy ito, siguradong mamamatay siya. Pinipilit ni Deoden na tiisin tong tangang to para lang itong oasis. Malapit na itong lamunin ng quicksand at mawawala na parang hindi man lang nag-exist dun. Kahit ang Sun Monkfish ay paulit-ulit na nabubuhay rito at nagsisimula ulit sa umpisa. Ganun ang cycle of life. Habang galit na galit siya sa matanda, gusto niyang itigil na nito ang deep thoughts at tulungan na lang siya. Gusto niya itong patayin pero pinatahimik lang siya nito dahil matutulog pa raw ito. Kinabukasan, nagising din si Sion. Sabi ni Deoden, nakakagulat at gising na raw ito. Tinanong kung nakatulog ba siya ng maayos pero hindi siya natulog, nawalan siya ng malay. Seryoso, ano nang lagay ng katawan niya? Tanong niya, iba na ang pakiramdam ng katawan niya. Kasing gaan na ito en isang butil ng buhangin. Naging kasing tigas ng alambre ang mga muscles niya at umikot ang mana niya na parang bagyo. Hindi niya alam kung ano to. Bigla siyang naging mas malakas. Anong nangyari? Sumagot si Deoden na dahil yon sa abdo ng Sun Monkfish. Sobrang mahalagang gamot ang abdo nito para sa mga naglalakbay at tumatawid sa disyerto. Nagbibigay ito ng powers para kayanin ang araw at buhangin. Para sa isang karavan kasing halaga ito ng mga magic stones. Gulat na gulat si Sion. Mukhang mas malakas ang epekto nito kaysa sa inaasahan. Congrats sa tangang to, hindi siya makapaniwalang binigyan siya nitong ganon kahalagang item. Sabi ni Deoden, hindi pwedeng lagi na lang siyang mahina at pabigat. Kung sasama siya rito, at least makaroon naman sana siya ng pakinabang. Gustong sagutin ito ni Sion dahil nakahiga pa siya, pero pinatahimik na lang siya nito para kumain. Hindi sila alis hanggat hindi ubos ang Sun Monkfish. Mas marami pa pala to kaysa sa akala niya. 4 na araw nila itong kinain hanggang sa mabusok. Alis na naman sila at sinabi sa tanga na game na mukhang masaya na si Sion habang naglalakad sila. Makalipas ang ilang oras, nakasalubong sila ng sandstorm sa gitna ng disyerto. Dahil sa skills niya, parang preskong hangin lang ito sa kaniya. Naglalakad ang matandang to nang walang pahinga. Ilang araw na siyang walang kibo. Baka nasa midlife crisis na naman ang matanda. Iyan ang nasa isip niya. Pinaalala ni Sion na 2 linggo na silang naglalakad ng walang tigil. Alam ba talaga ng taong to kung saan sila papunta? Paano kung bali na ang matandang to? At nawawala sila, tapos may biglang sumulpot na halimaw sa likuran niya. Pero agad umatake si Sion para patahimikin ito. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya magtitiis. Pero napansin niyang ang tibay pala na halimaw na to. Sana pwede na lang itong daanan. Pero hindi to magiging madali ngayon dahil seryoso na. Pero kung maglalaban talaga sila, gusto na niyang lumabas sila agad dahil kung tatagal pa, papatayin na sila nga matanda. Agad nitong hinawakan ang lupa at naglabasan ang mga halimaw sa paligid nila. Gusto ni Sion na masunurin ang mga ito na nakpakita rin ng mukha. Ginamit niya ulit ang kapangyarihan niya. Ang sarap talaga pag may sandstorm. Ang daming buhangin sa paligid, sakto sa kanya. Tapos napansin niya, naglakad lang palayo yung matanda. Hindi man lang siya hinintay ng loko. Asan yung teamwork dun, di ba? Wala man lang bang pakisama tong matandang to. Kaya pala loner siya hanggang sa patanda. Siguro bingi na kaya iniwan siya. Pero alam ni Sion na narinig siya nito. Ginamit agad ni Sion ang 10-meter detection radius niya. Laging alerto si Sion at hindi nagre-relax. Kaya mabilis siyang makareact kapag may lumitaw na magic beast malapit sa kanya. Pero kakaiba yung na-detect niya ngayon. Hindi lang basta halimaw, parang literal na nakakakilabot. Maya-maya lang biglang nagsilabasan ang sandamakmak na mga halimaw. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ganitong karaming army.
Tinawag niya yung matanda. Ang lala ng dami nila, pero chill lang na nanonood si Deoden sa tabi. Naisip ni Sion kung hanggang kailan siya arte na parang isip bata. Impossible namang hindi napansin ng matanda ang mga kalaban na ito. Ibig sabihin, test ito nga matanda para sa kanya. Kahit pa 1,000 o 10,000 ang mga basurang insekto na ito, basura pa rin sila. Ginamit niya ang buhangin niya para umatake. At muntik na siyang mahiwang isang halimaw, mabuti na lang nakaiwas siya, wala siyang ideya kung ilan sila. Ang duwag, umaatake ng grupo, wala silang hiya. Gusto sana niya one-on-one na laban ng lalaki, pero biglang may sumabok. Tumalsik si Sion palayo na may mga sugat. Isa pala itong higanteng pugad ng langgam. Kailangan muna niyang umakyat para tignan kung anong nangyayari. Buti na lang hindi makalipat ang mga ito, pero biglang hinilang ang mga langgam ang binti niya gamit ang teamwork nila. Akala niya joke lang, imposibleng magawa nila yon. Pero inihampas agad nila siya sa buhangin kaya dumurang ang dugo ang ating bida. Tinignan agad ni Sion yung matanda, pero hindi man lang gumagalaw si Deoden. Nakuha na ni Sion ang trip kaya ngumiti siya. Ipapakita niya kung paano siya makakasurvive dito. Natuwa naman si Deoden sa nakita. Ganyan dapat ang paborito niyang loko-loko. Ang kapangyarihan niya ang pinakamagandang blessing sa mundong naging disyerto. Pwede sana siyang mamuhay ng chill gamit yon, pero hanggang dun na lang sana siya kung nakataon. Hindi alam nga makikitit ang utak kung bakit nasira ang mundo at nagpapaloko lang sila sa mga walang kwentang ilusyon. Ang isang awaken ay dapat magmaster at mag-level up na yung sariling skill niya. Hindi yung susunod sa walang kwentang standard na itinuturo nila hanggang ngayon. Yung trahedya 100 years ago, wala siyang magawa nun. Ang daming namatay nang walang kalaban-laban sa harap niya. Mga kaibigan, kapitbahay, pamilya, pati na rin ang anak niya. Wala siyang naprotektahan. Nawala ang lahat sa harap niya na parang siya ang pinakawalang silbing tao. Pero hindi si Sion. May potensyal ang bata na maging kahit na ano. Ibuhos mo lang ang lahat. Tumawid ka sa linya ang buhay at kamatayan para mas lalo kang lumakas. Katulad ngayon na sobrang wild na ni Sion. Nararamdaman din ng mga insekto na tapos na ang maliligayang araw nila. Ginamit niya ang isang ultra-pressure compressed missile. Ito ang pinakasimple pero brutal na atake. Kung ibubuhos niya ang lahat sa gravity, hangin, at sa kung ano pa, dodobel ng maraming beses ang lakas nito. Paniguradong ubos sila lahat dito. At kung hindi nila mapatay si Sion ngayon, sila ang talo. Alam ni Deoden na mas lalong nag-enjoy at ginaganahan ang loko-lokong bata sa laban na ito. Pagkatapos nun, wasak ang paligid at tuwang-tuwa siya. Gusto niyang makita ngang matanda ang ginawa niya. Uubusin niya talaga sila, pero bigla na lang siyang inatake ngang isa pang langgam mula sa likod. Hindi ito basta stealth. Imposibleng makagamit ang mga ito ng ganitong level na skill. May mali dito, lason yata ito. Kaya pala kanina pa niya hindi ma-control ang mana niya. Isa itong lason na bumabara sa mana channels. Ano to? Nagalit siya ng sobra sa mga insekto. Pero kinaladkad na siya papasok sa pugad. Wala na siyang ideya kung nasaan siya ngayon. Nasa pinakapugad siya at napansin niya ang mga uod sa tabi niya na sinimulan siyang kagatin. Hindi makagalawa ang katawan niya kung tuloy-tuloy ito. Kakainin siya ng buhay. Pero parang wala na siyang pakialam. Nag-flashback saglit ang buhay niya nang makita ang isang uod. Pero agad niya itong pinitik at nagulat ang mga langgam. Anong kalokohan naman ito? Wala man lang magandang memorya ang pumasok sa isip niya dahil sa sobrang malas ng buhay niya. Bawal siyang mamatay ng ganito. Biglang umilaw ang isa pang bar. Ubos na ang pasensya niya sa mga langgam. Nagulat na lang ang mga langgam nang may malakas na pagsabok. Sumabo ang paligid dahil pinapunta ang bida natin, ang lahat ng buhangin niya papunta doon. Napansin niya na nag-level up ang rank plate niya. Nawala rin ang lason at biglang umapaw, nang todo ang stamina pati na rin ang mana niya. Nag-evolve ba siya? Ang lakas at mana niya ay nasa ibang level na kumpara nung rank F pa siya. Pero kahit ganun, wala man lang gasgas ang mga langgam. Biglang may atake. Baliw ang mga ito para basagin ang pader na bato na parang buhangin lang. Gaano ba sila kalakas?
Nakakabaliw na wala man lang itong gas-gas sa lahat na atake niya. Nababaliw na yata ang kalaban na ito. Kung ganito lang din, malabong manalo siya dito. Kahit anong gawin niyang atake ngayon, hindi talaga tatablan ito. Kailangan niyang mag-isip-en paraan kung paano tatalunin ang ganitong armor nang hindi binabasag o binubutas. Ang tanging paraan para sirain ang armor na hindi mabutas ay pilipitin at pisain ng buo. Pinalibutan ng bida natin ang langgam gamit ang buhangin niya at pinitpit ito hanggang sa napasigaw na ang kalaban sa sobrang sakit. Teka lang, ano namang klaseng kalokohan ito? Low frequency wave ba ito? High frequency? Kung tuloy-tuloy ito, sasabok ang utak niya, labanan na ito ngang endurance ngayon. Kasi naman, ibibigay ngang buwisit na langgam na ito ang lahat hanggang sa huli. May ganito pa palang tinatagong skill. Tignan natin ang galing ng mokong na to. Kung mamamatay siya, isasama niya ang langgam sa impyerno. Sabay silang babagsak. Titignan niya kung sino ang mas matibay. Kaya pinisil niya ulit ito. Pero biglang may napatid na sinulit. Hindi na niya alam ang nangyari dahil nawalan siyang malay. Iyon na pala talaga ang limitasyon niya. Ang hina talaga ngang walang kwentang katawan na to. Pero may narinig siya. Napakahina mo naman, dumating na rin sa wakas ang matandang si Deoden. Binalaan siyang wag tutulog-tulog o malalagot talaga siya. Nakita niya ang matanda at natawa pa. Pinaubaya niya ang final blow dito. Napakayabang talaga ngang batang to. Pero naisip ngang matanda na hindi naman pala siya masyadong pabigat. Isang rangche ang Queen Anne, mas malakas hamak kaysa sa kanya, pero hindi siya sumuko at lumaban hanggang sa dulo. Ang galing ngang ginawa ngang bata. Deserve na niyang patuloy na mabuhay pa. Wala man lang narinig si Sion Sam nga sinasabi nito, kasi basak na basak ang nga eardrums niya. Literal na sumabok ang tenga niya at tinawanan pa siyang matanda. Di niya alam kung saan biglang papunta ang matandang to, tapos dire-diretso siyang hinihila dun. Wala siyang ideya kung ano yun, pero pinaliwanag agad sa kanya na itlog daw yun ng reyna, gamot na lasang strawberry daw. Narealize niya na gusto nitong ipakinain yun sa kanya, kaya nagduda agad siya at nagtanong, di kaya parang pantok ng isda to na muntik nang pumatay sa kinun? Pero pag kinain mo to patay ka. Wala siyang naintindihan kahit isang salita, pero ayos lang. Di naman siguro siya mamatay pag kinain niya. Hindi lasang strawberry at naging maganda pakiramdam niya saglit, pero alam niyang may mali. Biglang parang binubutas ang buong katawan niya. Di niya alam kung ano to. Namilipit at bumaliktad ang mabituka niya. Nakamamatay na lason talaga ang butong renang langgam. Ilang kagat lang at sa pilitang babaliktarin ang lahat ng laman loob ng katawan mo. Ibig sabihin, parang tinutusok ng tinik ang bawat laman loob mo habang bumabaliktad ito hanggang sa mabalika at mamatay. Di niya alam ang nangyayari. Anong katarantaduhan to? Ang pinakain sa kanya ng matandang to para kay Deoden. Masyadong maingay ang gago. Kung gusto niyang mabuhay sa baliw na mundong to, dapat masanay siya. Di niya alam kung paano masasanay sa ganito tapos bigla siyang sumukang napakaraming dugo. Narealize niya na sa walang kwentang buhay na to, kala niya talaga sa wakas may mapagkakatiwalaan na siyang tao. Sa huli, mukhang isa talaga siyang malaking gago. Nahimatay siya habang iniisip na tinraidor siya nga matandang yun. May hinugot agad si Deoden sa langgam na yun. Sabi na nga ba, ibang level ang magic crystal ngang isang halimaw kumpara sa mga nakuha sa minahan. Ito ang pinakamalaking jackpot. Mukhang magagamit din yata ang mga langgam na to. Mas mabuting bitbitin na lang muna niya ang lahat. Napatingin agad siya sa espada at di makapaniwala. Alam din naman niya yun, pero wala na siyang ibang choice. Pag mahina ka, mamatay ka. Yun na ang tadhana niya at wala nang magagawa. Sinuot niya agad ang espada. Wala na silang masyadong oras. Mamaya-maya, nagising din ang bida natin at nakita si Deoden. Gising na ang gago pero bigla siyang nagpasabok at inasar lang siya ni Deoden. Napakabastos talaga. Bakit ka ba nagpapakalat na alikabok dito? Tanong niya sa bata. Pero bakit parang seryosong-seryoso ang mukha niya? Gusto niyang itigil na nito ang kalokohan at ibaba agad ang atake laban sa kanya. Pero diniadma lang siya nito at nagtanong kung bakit. Bakit daw siya sinubukang patayin nito kaya umatake na siya? Hinding-hindi niya to mapapatawad, kaya agad niyang pinabaksak ang buong lugar papunta kay Deoden. Sobrang galit talaga siya.
Gusto niyang malaman kung bakit siya pinatay nito, pero tinanong lang siya ni Deoden. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Kahit may nakakabalif na lason ang itlog na Reyna, hindi ba siya pwedeng makisip kahit saklit lang? Kung di pa rin niya alam, tinanggap lang ni Deoden ang lahat ng atake ng nakatayo na parang tanga at walang nangyari sa kanya. Sinabihan niya ang bobong to na kayang-kaya siyang patayin sa isang suntok, kaya bakit pa siya mag-abala na lasonin siya at hindi siya makapaniwala dito. Ang itlog ng Reynang langgam ay nakamamatay na lason na kayang bumutas sa mga laman loob mo. Pero kaya rin nitong tanggalin ang lahat ng lason at dumi sa buong katawan. Depende sa pagkamit, pwede itong making lason o napakabaksik na kamot. Tinatanggal nito ang lahat na dumi sa katawan tapos pinupuno ngang mana. Naramdaman niya yun nung umatake siya, di ba? Na dumoblengan 3 o 4 na beses ang mana niya. Tumingin siya sa matanda at biglang yumakap para humingi ng tawad sa pagdududa niya. Siguradong nabalib lang siya ng saglit. Paano niya ba nagawang maduda sa kanya? Alam yun ni Deoden. Naintindihan ng gago to ang nangyari kaya pinapabitaw na siya. Nandidiri daw siyang may umayakap na lalaki sa kanya. Nandidiri din siya at ngayong naisip niya, nakakarinig na ulit siya. May healing effect pala talaga yun. Tinawak siyang tanga ni Deoden. Hindi daw gawain ng lalaki ang umiyak kaya bumitaw na siya. Sinabi nga espada na alam din daw niya yun tol na muntik na talaga siyang mamatay doon. Alam ni Seyon na sobrang pumalpa siya sa parteng to. Pinatawad na niya to. Kung nakaligtas man ang batang to dahil yun malakas siya. Kung di siya agad lalakas, mawawalan din siya ng kwenta. Tutal nakipagpustahan siya. Agad niyang hinawakan si Seyon para mas mapadali ang pag-alis. Di niya alam kung bakit hinawakan na naman siya ng ganun. Pero dahil naubusan na sila ng oras, kailangan na nilang makaalis agad dito. Kaso naisip niyang lulusot yata ito sa pader dun at tama nga siya kasi mabilis silang lumipad palabas. Mas mabilis nga pag ganito. Kaso di niya alam kung anong katarantaduhan ang nangyari. Gusto niyang maglakad ng normal. Pero sino ba kasing nagsabing matulog siya nga 4 na araw? Sabi ni Deoden masyado siyang tamad at hinding-hindi daw siya makakapag-asawa ng ganyan. Kaso may napansin pa siyang iba pero di niya alam kung ano yun. Sa totoo lang, wala na halos makakagulat sa kanya pero di siya makapaniwala doon. Anong klaseng halimaw ba yung nasa harap nila? Nasa 30 kilometro ang layo pero ganyan pa rin kalaki ang magic beast na yan. Sinabihan siya ni Deoden na hindi basta-basta yan. Isa yang mobile fortress ng Arkelon. Wala siyang ideya kung anong pinagsasasabi nito pero dati itong halimaw na hugis pagong na may sariling rank pero ang defense power nito ay sobrang taas sa rank na yun. Minodify nila ang shell. Pinamo ito para kawing sasakyan. Di siya makapaniwala na ginagawang sasakyan ang halimaw na yan. Pinapanot niya itong maigi. Sobrang laki pala talaga ng mundo at may mga taong mas halimaw pa na kayang sumakay sa ganyang klaseng halimaw. Titigan daw niyang maigi gamit ang mga tangan niyang mata. Tapos biglang may lumabas na tao mula sa halimaw na yun. Di niya sure kasi sobrang layo, pero sa huli, siya nga talaga yun. Di niya alam kung sino yun kaya nanatili siyang tahimik kasama ni Deoden. Di niya namalayan ang oras hanggang sa bigla itong bumati sa kanya. Ah,